Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Purihin ang Diyos. Ngayon po, punta tayo sa part 2. Sabihin nyo nga, part 2. Yan. And the last part of the millennium, the reign of the King. And have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Last week, iniwan ko po yung tanong na, who will be the people in the millennial kingdom? Let's pray po. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin. Tunay nga o Diyos, sukdulan ang iyong biyaya, sagana ang iyong pagpapala sa amin. Iningatan mo kami sa aming pagpunta dito sa bahay-sambahan mo, Panginoon. Niniwala kami, ang iyong banal na Espiritu ay kikilos sa amin. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan. Panginoon, kakatagpuin mo ang aming mga pangailangan. Sa aming pag-aaral ng iyong salita, babaguhin mo ang aming puso. Kayo lang po, O Diyos, ang may kakayanan. Punuin ng kasiyahan ang aming puso. Salamat po, O Diyos, maging ang inyong lingkod. Itago mo lamang po ako, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw po ang may taas ng aming sasabihin, gagawin at iisipin, ay magbigay lamang ng kapurihan sa iyo. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Thank you, Lord. Two types of people will live in the millennial kingdom. Mayroon pong dalawang types. Una po dyan, the supernatural people. The supernatural people ay meron pong dalawang klase ng tao yan. Number one, letter A, na-check na yan. Ang supernatural people, the supernatural people referring to the resurrected and the raptured saints. Ito yung mga namatay na sa panahon natin, na Kristiyano, believer, sila ay muling mabubuhay. Yung raptured saints naman, sila yung hindi naabutan ng kamatayan, inabutan sila ng rapture. Yan po yung nasa 1 Thessalonians 4:16 to 17. Hindi lahat po ng simbahan ay nagtuturo ng ganito. Pero tayo po, naniniwala sa biyaya ng Panginoon at gabay ng banal na Espiritu. Siya lang ang may kakayanan na ipaliwanag sa bawat isa sa atin. Dahil sa gabay ng banal na Espiritu, dahil alam natin ang banal na Espiritu na nanahan sa ating born-again spirit, madali nating naiintindihan. Nare-reveal sa atin. Amen? Itong mga taong ito, sila ay saints, tinatawag, dahil ang kanilang katuwiran ay hindi sa kanilang mga gawa, kung hindi sa ating Panginoong Hesukristo. Yung fine linen, white and clean, talks about Jesus' righteousness na binigay sa atin. Jesus is our righteousness. Sabihin nga natin ng buong puso, Jesus is our righteousness. Suot na natin yan. Nasa atin na yan. Once na naniwala ka sa Panginoon, once na tinanggap mo ang Diyos, nandun na yan sa born-again spirit mo. Malinis ka na. Kaya siguradong mararapture ka. Amen? At kung hindi man, hindi natin malalaman kung hanggang kailan ang buhay natin. Kung ikaw man, magpantay ang iyong mga paa, sigurado, magre-resurrect ka. Saint ka pa rin. Kasama ka dun sa number 1, supernatural. Amen po ba? Tandaan po natin na ang righteousness natin, hindi sa mabubuti nating gawa, kundi sa tinapos na gawa ni Jesus. Amen po? Anong patunay niyan? 1 Corinthians 1 Amplified Version. Jesus is our wisdom, righteousness, holiness, and redemption. Naka-highlight po dyan. Sabihin nga natin, Jesus is our number 1, wisdom, righteousness, holiness, redemption. Tandaan nyo, siya ang ating karunungan, ang ating katuwiran, ang ating kabanalan, at ang ating tagapagligtas. Basahin natin. But it is from Him that you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God,
revealing His plan of salvation, and righteousness making us acceptable to God. And sanctification means holiness, making us holy and setting us apart for God. And redemption, providing a ransom from the penalty for sin. Si Jesus nasa puso natin. Kaya pag ikaw ay Kristiyano na wala na yung dating ikaw, huwag kang titingin sa body. Ang pagmamasdan mo, yung born again spirit, hindi mo rin nga mamamasdan eh. Kasi hindi mo kayang pagmasdan yung spirit ng katabi mo. Makikita mo lang yon, mag-uumapaw yon, bubulwak sa kanyang soul part. Ang soul part ay mind, emotion, and will. Magugulat ka, iba na siya mag-isip. Kasi, ang pinaka-superior, yung spirit mo. Once you got born again, ikaw ay na-born again, naging superior ng spirit. Hindi maiiwasan yan. Talagang mamumunga yan. Iba ka na mag-isip. Yung dating hindi malinis na kaisipan, napapalitan ng malinis, hindi mo mapigilan. Bakit? Tingnan nyo dyan, di ba? Yung wisdom, revealing His plan of salvation. Nare-reveal sa iyo. Kapag tinanggap mo si Jesus, righteous ka na. Ready ka na. Raptured ready. Sabihin mo nga sa katabi mo, raptured ready. Yung fine linen, white and clean, nakasuot na yan sa born again spirit mo. Yes? Kapag tumunog ang trompeta, ready ka na. Sasalubong ka na. Eh, paano pag hindi ko pa suot yung righteousness? Susuotin mo pa. Hindi mo na. Once na tinanggap mo, nakasuot na yan, ready ka na. Amen? Sino nagsuot niyan? Si Jesus sa atin. Nung tinanggap natin ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen po. Anong patunay? Palapakan natin ng Panginoon. Ano pong patunay? Ephesians 4:24, and put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Ang na-born again sa'yo ay spirit. Born again is not religion. It's experience. Kalagayan. It's a relationship. Yung dating patay na espiritu, muling nabuhay. At ikaw ngayon ay nagkaroon ng direct access sa plano ng Diyos sa buhay mo. You are righteous, you are holy, you have wisdom of God, you have the mind of Christ. Amen? And you are redeemed. Ligtas ka na. Hinula yan sa Daniel 7:18. But the saints of the Most High will receive the kingdom and will possess it forever, yes, forever and ever. Yung kingdom ay para sa saints. Supernatural, resurrected, and raptured saints. Sino yun? Tayo yun. Amen? And that's the number one, supernatural, yung check, resurrected, and raptured saint. Number two, sa supernatural people, ito yung mga tribulational saints. Sabihin nyo nga, tribulational saints. Ito yung mga maliligtas sa tribulation. Ilang years? 7 years. Sila yung maliligtas, hindi sila magpapatatak ng 666. Oh, possible pala yun. Gindo na lang ako. Pero maliligtas pa rin. Napakabuti ng Diyos. Nasa 7 years tribulation, maliligtas pa rin. Hindi magpapatatak, pero pugot ulo. Mamamatay sila. Tingnan natin yung verse. Revelations 20, verse 4, A and B. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony for Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or his image and had not received his mark on their foreheads or their hands. Ito yung mga pinugutan ng ulo. Ngayon, sa mga kamag-anak o mga kakilala nyong hindi pa Kristiyano, sabihin mo ganito, darating ang araw, aalis ako at hindi mo na ako makikita. Sabihin ng kaibigan mo, di ba? Saan ka pupunta? Marami kang mababalitaan, dyaryo, news, dahil milyong-milyong tao ang nawala. Mararapture kami. Kapag nangyari yun, itong bahay na ito, sa'yo na to.
Ha? Yung 5 kotseng nakaparada dyan, sa'yo na to. Kaya nakaalis. Pero, kapag hinanap mo kami, ito lang sabihin ko sa'yo, huwag kang magpapatatak ng 666. Hindi naman ako naniniwala dyan eh. Darating ang panahon, mababasa mo at mapakikinggan mo yung podcast namin tungkol sa rapture. Huwag kang magpapatatak. Takbo ka lang! Takbo! Takbo! Sinabi sa atin, diba? Punta ka sa kuweba, magtago ka doon, hahabulin ka ngayon. Doon po, pagdating ng 7 years of tribulation, walang pilitan po doon. Hindi yung pag nahuli ka, tatak agad 666, hindi yung tatak, hindi ka agad ganun, para kang baboy sa piggery, hindi po ganun. Meron ka paling freedom. Huli ka na, nakatali ka. Tatak, pugot. Isip ka ngayon. Sabi mo sa kamag-anak mo, magpapugot ka ng ulo. Ha? Sama na lang ako sa'yo. Yan. That's the time, sharean mo na ngayon yung kamag-anak mo na yun. Pero sabi mo sa kanya, pag dumating ang pagkakataon, huwag ka mang tatak, pugot ulo na lang. Kapag pinugutan ka ng ulo, patay. Mamamatay ka. Pero, yung mga namatay na yon, after the 7 years tribulation, mabubuhay sila. Yun sabi dito, they came to life and reigned with Christ 1,000 years. Yun yung sinasabi nating tribulational saints. Ano yung unang tao? Supernatural people. Yung mga na-rapture, resurrected, yung mga namatay sa buhay na ito, at yung pumasok sa 7 years, hindi nagpatatak, sila ay papasok sa millennial kingdom. The other group is what we call the natural people. Meron din dalawa. Una, people who survived the tribulation. Pastor, anong pinagkaiba niyan yung tribulational saints and people who survived? Yung sa taas, yung tribulational saints na pugutan. Ito naman pong people who survived the tribulation, hindi sila napugutan, hindi sila natatakan. Anong nangyari sa kanila? Talagang tiniis nila yung mga nangyari doon. Kaya nga hindi na natin aaralin eh. Aabutin tayo ng 7 years. Diba? Kaya bibigyan ko na lang kayo ng table. Tingnan natin yung table. Picturean ninyo. Kasi hindi naman tayo dadaan dyan, diba? Tingnan natin yung table. 7 years, tribulation. Pagmasdan natin yung maigi. 2 bahagi. Una, sa kabilang banda, succumbed. Sabi niyo nga, succumbed. Ibig sabihin ng succumbed, those who got the mark of the beast. Ano mangyayari sa kanila? Severe pain. Revelation 16:2. And death. 19:21. Yung death na yon, si Jesus ay bumaba na, second coming, Armageddon, lalabas yung sword sa kanyang bibig, lahat na may tatak, patay. Instant. Sila ay itatapon sa lake of fire. Kasama ng Antikristo at ng false prophet. Sa kabilang banda, ito yung sinasabi nating, those who survived, ito yung endure. Sabihin nyo nga, endure. Those who refused the mark of the beast. Hindi pugot ang ulo pero naka-survive sila. Ano yung mga nalampasan nila? Una, extreme poverty. Revelation 13:17. Pangalawa, severe calamity. Dito, magaganap yung the big one. Yung earthquake na hindi pa nangyayari sa buong mundo. Di ba pa nag-earthquake, hindi yan sabay-sabay? Minsan, nag-earthquake sa Taiwan, hindi naman natin naramdaman. Tama? Nag-earthquake, naglindol sa Baguio, hindi naman natin naramdaman. Dito, yung lindol as in buong mundo. Sabi sa Matthew 24:13, but he who endures to the end of tribulation shall be saved, will enter the millennial kingdom. Hindi po ito para masave Minsan ginagamit ito ng ibang mga Kristiyano na kailangan magtiis ka hanggang wakas para masave ka. O pa nagtiis ka hanggang wakas, kaninong effort? Kanino? Sa'yo o sa Diyos? Sa'yo. Nagtiis ako, Lord, so entitled ka na. Ligtas mo ako. Hindi po yung tungkol sa salvation. Ang salvation po, gift. Binigay yan sa atin free. Naniwala ka. Pero yung magtitiis hanggang wakas, tungkol po yan sa tribulation. Magtiis ka hanggang wakas kahit mali na yung tao. Niloloko ka na Titiisin ko to kasi gusto ko maligtas.
Hindi po yun. Tinuturo po ng Biblia, tribulation. Yan po yung number 2, natural people, referring sa people who survive the tribulation. Hindi pugot ang ulo pero nakasurvive. Number 2, nation who helped Israel during tribulation. Matthew 25:34. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom." Millennial kingdom. Papasok sila. Bakit sila papasok? Anong reason? And prepared for since the creation of the world. Anong reason po? Dahil tinulungan nila ang Israel. Jump tayo sa verse 40. The king will reply, "I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine," referring sa Israel, "you did it for me." Ang konteksto dyan, judgment of the nation. Ito po as a group. Tandaan natin millennial kingdom po ito, hindi ngayon. Baka meron tayo kaisipan, ay pupunta ako Israel. Tutulungan ako, nag-abroad ako doon. Mag-DH. Mali. Kaya ngayon palang itinuturo sa atin, kailan yan mangyayari? Millennial kingdom. Yung mga tumulong na bansa as a whole, group sa Israel. 2 types of people will live in the millennial kingdom. Ano po yung mga yan? Number 1, supernatural people. Number 2, natural people. Pagmasdan po natin. Yan po. Nandyan ka ba? Yes, pastor. Nandyan ako, mararapture ako eh. Amen? Nandyan din yung tita ko na nagpatanggap sa akin. Yung lola ko. Yung apo ko, yung ama na nagpatanggap sa akin na masipag na sinesharan ako, kahit gaano ako pasaway noon, nandun siya sa resurrected. Amen? Kaya naisin din natin na ma-share ito sa ating mga kakilala. Next question. What will these people do in the millennial kingdom? Anong gagawin natin? Attention. Supernatural people will be assigned to rule the earth. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Supernatural people will be assigned to rule the earth. Supernatural, hindi natural. Yung mga supernatural lang ang binigyan ng reward to rule the earth. Sino ba to? Yung naniwala ka agad sa buhay na to. Tama? Kasi yung natural, nasan ba yun? Dumaan ng 7 years tribulation. Ibig sabihin, may reward. Yung pagtanggap mo pa lang kay Jesus, you will rule the earth. Pero depende yun kung ano ang performance mo dito. Hindi para masave kung paano mo ginamit ang buhay mo. Revelations 1, chapter 1, verse 5 to 6. To Him who loved us and washed us from our sins in His own blood, and has made us kings and priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Tingnan po natin yung kings and priests. Bibigyan tayo ng authority to rule. Naalala nyo, tinuro sa atin nung ni Pastora Berna. Hinawakan na Antikristo ang politika, ang simbahan. Pag natalo na si Satan at 1,000 years siya nakakulong, tayo na ang hawak nun. Some of us maglilingkod, mapuposition tayo sa kings. Ano yung kings? Political position. Some of us, sa priest. Anong ibig sabihin nun? Religious position. Paano ma-assign, pastor? Anong position? Anong basis? Let me give you the clue. Revelation 2:26. And he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over nations. And he who overcomes. Ibig sabihin, overcomer ka ba? Sabihin sa katabi, overcomer ka ba? Tandaan overcomer, hindi para masave. Save ka na, kaya nagiging overcomer ka. Amen? He overcomes, that's why you also overcomes. Kasi tinanggap mo lang si Jesus. Si Jesus ang nagsasalita rito. Kausap niya ang Church of Thyatira. Nag-overcome ka hindi para masave, kundi save ka na, kaya ka nag-overcome. Pastor, gusto ko lang tumanggap ako sa Panginoon, tapos save na ako, hintayin ko na lang si Lord. Di na ako maglilingkod.
Ngayon, uso ngayon ang graduation. Meron doon na umaakyat na may medal. Meron din doon, nandun lang sa dulo, nakaganon lang. Save sila, pero wala silang gantimpala or reward. Lahat ng ginagawa po natin, may reward. Yung rulership mo sa Millennial Kingdom, depende kung ano ang na-overcome mo ngayon. Tandaan po natin, walang Kristiyanong talunan. Amen? Wala pong Kristiyanong hindi nakaka-overcome. Alam niyo po, kayang-kaya po nating ma-overcome lahat. Bakit? Natutunan natin, nasa iyo ang banal na Espiritu. Amen? Nasa iyo ang Diyos Ama. Nasa iyo ang Anak. Nasa iyo ang banal na Espiritu. Yung fruit of the Holy Spirit inside you. Yung gift of the Holy Spirit inside you. Resides in you, naninirahan sa inyo. Amen? At yung nananahan sa iyo, yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Jesus sa mga patay ay nasa sa iyo. Anong hindi mo kaya? Di ba? Nasa iyo ang blessing. Surely goodness and favor will follow you. Anong hindi natin kaya? Alam niyo ang hindi natin kaya? Yung mga bagay na iniisip nating hindi natin kaya. Pag inisip mong hindi mo kaya, nangyayari yun. Kaya dapat pinifeed natin yung mind. Amen? Sabihin sa katabi, you are overcomer. Meron tayong salita ng Panginoon. Natutunan natin yung spiritual warfare. Yung spiritual warfare, tinuro sa atin yung mga parte. Di ba? May shield, may sword of the Spirit, para tayong Romanong kawal. Ang wala lang takip doon, alam niyo kung anong walang takip? Yung likod. Bakit? Dahil hindi tayo dinisenyo, anak ng Diyos ay di dinisenyo para tumalikod sa laban na to. Amen? Tayo ay nakaharap. Hindi dahil sa ating kalakasan. Bakit? Dahil alam natin kasama natin ang Panginoon. Amen? Minsan natutumba man tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Itatayo tayo ng Diyos. Amen? Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan man. Kung pipikit ka ngayon at iisipin mo ang mga pagsubok na dinadanas mo ngayon, huwag kang mag-alala. Daraanan mo lang yun. Tapat ang Diyos. Tapat ang nangako sa atin. Amen? Sabi sa Biblia, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Sabi ni David, bata pa siya at lumaki siya, walang Kristiyanong namalimos. Walang anak ng Diyos ang namalimos. Kaya tibayan natin ang loob natin. Ang banal na Espiritu, the Father, the Son, and the Holy Spirit, nasa sa atin. Kaya natin. Amen? Sabihin mo sa sarili, kaya ko! Dahil kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Revelation 3:21, to Him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne. Hindi lang priests and kings, katabi. Kung iisipin mo, ito ay parang secretary ng presidente, cabinet member, alter ego ng king, ng hari. Ito yung mga pwede nating maging posisyon. Depende nga sa na-overcome mo in this world. Paano konting konting ambon? Ay, walang aatin yan. Tulog na lang ako. Hindi ko kayo ginajudge siya. Minsan, nararamdaman talaga natin yung ganyan. Dahil ang katawan natin, hindi pa to glorified. Kaya nga, nung tinanggap mo si Jesus, ang napalitan sa'yo, spirit. Yun yung na-born again. Raptured, ready ka na. Kapag nag-rapture, ready na yung spirit mo, papalitan ng iyong katawan. Katawan na lang yung papalitan sa atin. Kasi hindi ito makakalipad. Di ba, pumunta ka nga lang ng Baguio, yung tenga mo, mukhang sasabog na, di ba? Hindi ka makakalagpas sa atmosphere na yan. Magiging sisig ka. Sasabog tayo, kaya papalitan ni Lord yung katawan na ito. Ang raptured ready sa atin ngayon, spirit. Pag tumunog ang trompeta, raptured ready na rin ang body. Makakalipad na tayo. Yung iba sa inyo, magiging cabinet member, yung iba sa inyo, governor, senator, mayor, yan. Hindi ka lang nakatira sa farm. Nakatira ka, daraanan mo, di ba? Ginto, pambihirang yan. Purihin ang Panginoon. At hindi ka tago. Yung identity mo, alam mo, sino tatay mo? Jesus.
Amen? Kahit ano ang iyong lahi. Pag sinabing church, di ba? Pinaghalo yan. Jew and Gentiles. Sa Biblia, 3 lang ang tao. Jew, Gentiles. Kapag hindi ka Jew, Gentile ka. Kapag hindi ka Gentile, Jew ka. Pero may pangatlo, yung church, pinaghalo. Sinong mga tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ang tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas, papasok sa church. Kahit anong identity mo, sigurado, si Jesus ang kasama mo. Amen? Kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Revelation 5:9. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals. For you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let me say this. Millennial kingdom is a literal kingdom and a literal 1,000-year reign of Christ on earth with the saints. Kaya nga habang sinasabi mo yun, kasama natin ang Diyos, di ako malulunod, di ako mapapaso sa apoy, kasi kasama natin si Jesus reigning on this earth forever and ever. Amen? Sabay-sabay nating basahin to. Millennial kingdom is a literal kingdom and a literal 1,000-year reign of Christ on earth with the saints. For the very last time, tingnan natin yung God's prophetic timeline. Nandun tayo sa church age, Shavuot. Ang tinatalakay natin ngayon, yung Sukot. Mahalaga kasi sa atin bilang Kristiyano, alam mo kung nasaan ka na. Tama? Alam mo kung saan ka at saan ka pupunta. Mahalaga yan bilang nagjo-journey sa buhay na ito. Alam mo, nandun ka sa Shavuot at yun ang patutunguhan mo, Sukot, the Millennial Kingdom. Yun yung topic natin. At may bonus. Yung sinabi ko sa inyo last week, yung Shemini at Seret on the 8th day. Kaya ngayon, bibigyan ko din kayo ng bonus. Ha? May bonus tayo. Eternity. Eternity, Shemini at Seret. Hindi na natin ito i-discuss kasi aabot tayo ng eternity at makikita natin eternal flame. Eternity, Shemini at Seret. Nilagyan ko na lang po ng dalawang table. Shadow and reality. Assignment nyo po, tingnan nyo yung verses sa Bible. Yung Shemini at Seret, binanggit yan sa Leviticus 23:36 on the 8th day. At hinula ni Propeta Isaiah 65 verses 17 to 19. At ito ang reality, Revelation 21 verse 1 to 5. Eternal, new heaven and new earth. At sabi ng mga scholar, ibabalik ng Diyos. Mas maganda pa yung dating pagkakalikha sa Garden of Eden. Pastor, nakahubad tayo? Hindi ko alam. Walang nakakaalam. At sigurado, wala nang ahas dyan. Amen? Ngayon, anong gagawin namin, Pastor? Naalala nyo itong 5M to remember? 3 pa lang, meron pa tayong 2. Diyan tayo magtatapos. 5M is to remember. Remember sa soul part, at naniniwala kami, it will go down to your heart, emotion, and may influence na yung will, yung actions natin. Naagit na dyan yung mag-aral ng kanyang salita. Dahil pag nag-aral tayo ng salita, intentionally, malalaman natin na masaya palang magalak, manalangin, at magpasalamat palagi at magtiwala sa Diyos. Number 4. Ito po yung number 4. Nandyan pa po ba kayo? Sabihin mo nga, nandyan ka pa? Yan. Number 4. Hindi lang mag-aral ng kanyang salita, magbahagi ng mabuting balita. Sabay-sabay basahin. Magbahagi. Hindi lang dapat tayo tanggap ng tanggap. Yung mga natutunan natin through online, sa iba't ibang pastor na na-bless ka, i-share mo. Para dumadaloy. Ang tubig na hindi dumadaloy, binabahayan ng kiti-kiti muna. Binabahayan ng kiti-kiti. Pwedeng inumin? Hindi. Ibig sabihin,
infested na yon, ganun din ang ating kaalaman. Kapag meron kang alam at nandito lang at hindi mo sinishare, magiging lamok ka. Kidding aside, hindi yun maganda, hindi dumadaloy. Kaya pag tayo natututo, sinishare. Meron tayong kanya-kanyang pamamaraan. Hindi ibig sabihin naman, hawak ka ng mic, next week, pastor, ako dyan. Meron tayong iba-ibang pamamaraan. At naniniwala ko, ang banal na Espiritu hindi nakakahon sa pagkilos niya sa atin. Meron tayong iba-ibang pamaraan. At hindi ko na kayo tuturuan doon. Pero ang sabi dito, mag-aral at magbahagi ng mabuting salita. Mark 16:15, the Great Commission. Ginamit ko yung sulat ni Marcos. Mark 16:15, New Century Version, sabi, Jesus said to His followers, go everywhere in the world and tell the good news to everyone. Si Paul, ito rin yung ginawa. Tingnan yung ginawa ni Paul. Unang Korinto, 22. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lang. Huwag tayong maging secret agent. Sabihin mo nga, secret agent ka ba? Tanong mo sa katabi mo. Alam niyo yung secret agent? Yung hindi alam. Christian ka ba? O hindi, yung sabihin kay boss. Yung sabihin, nahihiya. Huwag natin ikahiya. Bakit mo kayo nahihiya ang banal na Espiritu, anak ng Diyos at Ama na nananahan sa'yo? Pinili ka ng Diyos. Amen? Huwag kang maging secret agent. Si Paul, secret agent? Hindi. Nag-ano nga siya, mahina din siya, di ba? Ang galing ni Paul, no? Umi-style, Verse 23, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang magandang balita, meron bang pagpapala? Amen? Ang ebanghelyo, meron? Tama? Ano ba ang good news? Jesus died for you, Jesus raised from the dead for you, and Jesus will come back for you. Yun yung magandang balita. Lahat ng tao nakakaalam na may pag-asa. Sinarili ni Paul? Hindi. Yung pagpapalang malaman mo ang ebanghelyo, gusto mong i-share sa iba, para sila ay pagpalain din. Kaya huwag maging secret agent. Hindi ako marunong mag-share, pastor. Ayain mo. Tara, libre kita pamasahe. Malayo yung church namin, pero lilibre kita. Makinig ka lang. O kaya, sharean kita ng podcast. Ito, pakinggan mo to. Maraming paraan ang pwedeng ibigay ng Banal na Espiritu para sa atin. May pagpapala ba sa mabuting malita? Amen? Amen. May pagpapala. 1 Corinthians 9:24, sabi dito, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo, sabi ni Paul, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Ang gantimpalang yan, hindi para masave, kundi dun sa millennial kingdom. Yung pinasabi niya, meron kasing posisyon dyan. Gusto mo bang maging gobernador? Gusto mong mayor doon? Galingan mo sa pagtakbo. Hindi para maligtas, ha? Tandaan mo, gumagawa ka kasi ligtas ka. Ang root nun, ang pinakaugat nun, ligtas ka na. Anak ka na ng Diyos. Kaya hindi mapipigilang mamunga ka. Hindi mo rin mapipigilang makita ng ibang tao, ay, teacher nito, si ganito. Ganun din magsalita Ay, teacher, ang galing nitong sumayaw Ay, teacher mo pala si ganon. Nakikita sa kanilang mga bunga. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Sino ang puno? Si Jesus, ang bunga natin. Fruit of the Holy Spirit. Amen? Amen po ba doon? Amen. Kawikaan 11:27. Tingnan nyo dito. Ang taong naghahanap ng kabutihan ay makakatagpo nito. Kapag tayo ba ay gumawa ng kabutihan at nagbahagi ng salita ng Diyos, mabuti ba yun? Hindi. Yes. Kabutihan yun. Kapag iniisip mo sa ibang tao, kabutihan, paano ko kaya siya mabibless? Ano kaya mabuti kong gawin dito sa kapatiran kong ito? Anong sabi diyan? Ang naghahanap ng kabutihan ay makakatagpo nito. Ngunit, ang taong naghahanap ng gulo ay makakatagpo rin ng gulo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magulo. Kaya pang nababasa nyo sa Facebook, ang gulo-gulo talaga na mag-isip nito. Hayaan nyo sila.
Sige maglibang. Hayaan nyo sila. Gusto niya gulo? Kakatagpuin niya yun. Amen? Pero tayo, ang isipin natin lagi, ang makabubuti sa kapwa, sa pamilya natin, sa simbahan, sa mga anak ng Diyos, makakatagpo tayo ng kabutihan. Amen? Sabi mo sa katabi, isipin mo kabutihan. Okay, number 4, magbahagi ng mabuting balita. And last but not the least, sabay-sabay, maglingkod ng buong puso. May naglilingkod ba hindi buong puso? Pwede. Tawag nga doon, nung bata ako, nung youth pa ako, Sakang daw, Japan. Andito daw yung isang puso niya sa church. Yung puso niya nandun na. Pag naglakad daw yung ganun, Sakang. Pwede yun. Di ba, merong ang parable of the sower. Yun ang natutunan namin kahapon. Mula kay Kuya Gilbert, Pastor Gilbert. Pray ng Panginoon sa buhay ni Pastor Gilbert. Woo! Mapapakinggan niyo yan sa podcast ng Solid. Merong taong tumanggap ng salita ng Diyos na save, pero siya ay natalo ng pagsubok ng mundong ito. Tumalikod. Diba? May mga ganun. Kaya pag naglingkod tayo, todo na, buong puso na. Diba? Sabi mo sa katabi mo, todo mo na. Yan. Paano mo maglingkod ng todo, Pastor? Sabi dito, Colossians 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Do an extra mile. Narinig ko to sa leader dito eh. Ito yung pinagagawa sa'yo, mag-bonus ka. Mag-bonus ka pa. Ito lang yung pinagagawa sa'yo, ito lang yung transcript mo. Lord, dahil ako'y anak mo, magbabasa pa ako. Parang isang honor student. Ang honor student, nagbabasa yan buong libro agad. First quarter pa lang. Nasa fourth quarter na siya. OA, no? Parang lagi siyang extra mile. Lagi siyang advance. Kapag naglilingkod ka, do an extra mile. Hindi ka man, sumaatin naman ako kasi naka-schedule ako eh. Yung umatin ka kahit di ka naka-schedule, extra mile yun? Amen. Hindi, sakto ko alas 10. Yung umatin ka kahit alas 8, nandito ka ba? Extra mile yun? Yes. Nagbibigay ka ng 10%, ginawa mo 11%, extra mile yun? Amen. Magbibihis ka ng dating bihis mo lang ay ganito, ginandahan mo na para ikaw ay nasa palasyo na Malacanang, extra mile yun? Yes. It's up to you. Ang paglilingkod, buong puso, ginagawa. Hindi para sa tao, para sa Diyos. Sabihin sa katabi, hindi para sa iyo ha, para sa Diyos. Verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. At alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilalaan niya para sa inyo. Millennial Kingdom na naman. Gantimpala, hindi para ma-save, kundi doon sa hinaharap para sa atin. Amen? Naalala niyo, sinabi ni Pastora Bernadette, tinuro dito, may mga gawa tayo dito sa lupa na masusunog kapag hindi nakasentro kay Jesus. Sabi dyan, no, ang pinaglilingkuran nyo, si Jesus. Pastor, sa church lang ba yung kay Jesus? Kahit nasaan kayong lugar. Nasa trabaho ka, negosyo ka, nasa negosyo ka, nasa pagawaan ka, estudyante ka, nandun ka sa eskwelahan, lahat ng ginagawa mo, pag napapapurihan ng Panginoong Jesucristo, suwak, pasok, hindi masusunog. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. 5 M's to remember. Tapos na tayo. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah to the Lamb. 5 M's to remember. Basahin natin ang buong puso. Number 1, magalak, manalangin, at magpasalamat. Number 2, magtiwala sa Diyos. Number 3, mag-aral ng kanyang salita. 4, magbahagi ng mabuting balita. Number 5, maglingkod ng buong puso. Habang tayo naghihintay sa rapture, second coming, ito ang gawin natin. At may extra mile pa yan, ipapaisip sa inyo ng banal na Espiritu ko. Ano yun? Basta, ikabubuti, kakatagpuin mo yun. Ang ating beloved thought, you're destined to reign, King Jesus is coming. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go! You're destined to reign, King Jesus is coming. Let's pray. Panginoon, salamat po. We are destined to reign. Salamat, Panginoon.
ang lawak ng scope ng plano mo sa amin. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Hindi lang po ito, Panginoon, plano mo dito sa buhay na ito. Lord, yung scope nun, plano mo. Mula nung kami isilang hanggang eternity. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hindi namin marurok ang pag-ibig mo, ang plano mo sa amin. Kaya ang nagagawa na lang namin, magpasalamat, patuloy na humanga, patuloy na magpuri sa iyo, at patuloy na maglingkod. Pagkat sobrang mahal na mahal nyo kami. Sobrang inibig nyo kami at tinatangin nyo ang katulad namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ano ang tao? Sino ang tao? At iniibig mo kami. Salamat, O Diyos. Sa kabila ng aming hindi karapat-dapat, nandyan ka handang magmahal at ibigin kami. Sa kabila ng aming mga palya sa buhay, pagkakamali, kinalimutan mo yun. Sabi mo, Panginoon, sa pangako mo sa new heaven and new earth, you will wipe all our tears. Hindi na kami iiyak that moment. Pupunuin mo nga ang puso ng pagpupuri at pasasalamat. At kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, naguguluhan ka paano magsisimula. Isa lang ang tanging daan, ang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo ng buong puso, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon mo. At pag ginawa mo yun, makikita mo ang plano niya sa buhay mo. Gusto kitang anyayahan sa maikling panalangin ito, panalangin ng pagtanggap. Samahan natin ang ating kapatid na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, ating kapatid na nakikinig sa podcast. Nasaan ka mang bahagi ng mundo, now is the time of salvation. Sabihin mo ng buong puso, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat. Narinig ko ang mabuting balita. Narinig ko ang mabuting. Ikaw po ay namatay. Ikaw po ay namatay. Nabuhay. Nabuhay. At muling babalik. At muling babalik. Para sa akin. Para sa akin. Naniniwala ako. Naniniwala sa iyong sakripisyo. Sa iyong sakripisyo. Sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo. Ang ginawa mo. Ang ginawa mo. Ay nagbigay. Ng kalayaan. Ng kalayaan. Kapatawaran. Sa akin. Sa akin. Kaya hinihingi ko. Kaya hinihingi. Ang iyong kapatawaran. Ang iyong paglilinis. Pinatawad mo na ako. Pinatawad mo sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Bilang aking Panginoon. Bilang aking Panginoon. At aking tagapagligtas. At aking tagapagligtas. Isusulat mo. Isusulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay. At mula sa araw na ito, mula sa araw maglilingkod ako. Ako ay sa iyo. At ikaw ay akin lamang. Mamumuhay sa aking espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, pinagpala mo na ang mga taong inabot mo, Panginoon, sa pamagitan ng recording na ito. Salamat, O Diyos, sa dakilang plano mo. Tunay nga, napakabuti mo sa amin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Patuloy mo kaming pagpapalain, patuloy mo kaming paliligayahin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.